Baybayin po, basahin po ang mga pakikiligayan na makakulit araw-araw sila dito sa aking buhay. Naiintindihan nila ito. Yun lang po ang aking panalangin sa sa first two chapters po na diniscuss ng aking nanay si Elda, Sister Elda. Nakita natin kung paano na-pressure ang mga igagala siya dahil sila ay pinuntahan ng mga Jerusalem na Kristiyano na nagsasabi sa kanila kailangan daw sumunod ng mga batas para ito ay maging tunay ng Kristiyano. Nung nalaman ni Tito Nicole ay nakatalo siya sa upuan at sinabi, ano ba ang nangyayari sa inyo? Bakit ka nakikinig sa mga legalistic Christians na ito mula sa Jerusalem? Ipinangaral ko ang Ebanghelyo sa mga hindi Hudyo at hindi ito nanggaling sa sinumang tao kahit sa Jerusalem, hindi kay Kristo at kay Kristo sa kaluwan ng Panginoon. Nakipag-usap din ako sa mga Jerusalem at napatunayan ko ang aking turo. Alam mo rin na ako dito sa Antioch ay tinarap ang kilalang apostol na si Tito tungkol sa mismong paksang ito at malinaw na sinawag siya tungkol sa isyu ito. Kaya nananatili pa rin ang tanong ngayon, bakit hindi tayo magawa ang magandang hika o hindi ng batas at ang nagkalitaan? Yan po ang aking pag-usapan ngayon at simulan ko natin ang pag-aaral ng chapter 2. Ang problema po ng mga tagagalasya sa batas ay naugnay sa dalawang pangunahing bahagi, ang pagbabagong loob at pagpapabanal. Ang pagbabagong loob o pagbibigay katilan ay tinatalakay sa kabanatang 3 at 4 at ang pagpapabanal sa kabanatang 5 at 6. Ang storya sa Galasya chapter 2 ay si Paul ay gumagawa siya ng kaso na nagsasabi ang pananampalataya kay Jesus Christ ay sapat na para ito ay maging Kristiyano. At siya din ay patuloy na susulat na matinding pangailangan at ito ay lubos ng mahalaga sa kanya. Ang mga Kristiyano sa Galasya ay naniniwala kay Jesus at nagsimula magsaya ng kanilang kalihan kay Kristo. At pagkatapos nilang magsayahan ay may mga grupo ng mga teacher na galing sa Jerusalem. At sila ay nangangalang Judaizers. Ang mga lalaki nito ay wala sa Jerusalem at nagsasabi sila na bilang isang maging tunay na Kristiyano ay kailangan mo sumunod sa mga tungkulin o batas na nanggaling kay Moises. Sinimulan ni Paul ang kabanatan ito sa pamamagitan ng pagtawag sa mga tagagalasya na Kristiyano na isang makamang dahil sa paniniwala nila sa mga Judaizers. Dahil dito gumawa siya ng tatlong argumento para ay nagpapatunay na hindi mo na kailangan sumunod sa mga batas ito. Ang una ay binanggit ni Paul ang mga karanasan ng mga Galatians na nagsipaglapit kay Kristo dahil lumapit sila kay Kristo hindi lamang sa ni Paul, mga tuto niya, kundi dahil nagpakita sa kanila ang Espiritu ng Banal sa pamamagitan ng form ng isang ilaw. Maliwanag na nangyari din sa mga Galatians. Marami sila at nagsalita ng mga wika o nakaranas ng iba pang supernatural na pangyayari. Bilang karagdagan, nakita nila ang mga himalang nangyari sa pamamagitan ng gawain ng Espiritu. Si Paul ay diniretso niyang tanangin ang mga Galatians na ang Espiritu ba ay nanggaling sa pananampalataya at tiwalang
mo sa Diyos? O nanggaling ba ito sa iyong pagsunod ng mga batas at tuntunin? Bago sumampalataya kay Jesus, ang mga kanino na sagot ay